Dante, ano ang plano ng lokal na pamahalaan sa lugar na yan sa Nia Road? Magandang gabi, Monica. Ayon sa pamahalaan lokal ng Quezon City, magtatayo sila dito no, ng pabahay para doon sa mga residente na ngayon ay apektado ng sunog. Nagsagawa ng clearing operation at hindi demolusyon ang National Housing Authority o NHA sa Nia Road, Barangay Pinyahan sa Quezon City. Ito ay upang bigyang daan ang pagtatayo ng isang malaking housing project sa kabila ng nararasang tensyon kaninang umaga. Hindi ko po matawag na demolition po ito. Ito po ay clearing operations. Kini-clear po namin yung mga totally damaged structures lang po talaga na hindi na po talaga nila pwedeng balikan. Ayon kay Attorney Jojo Conejero, head ng Quezon City Housing Community Development Resettlement, nagkaroon ng insidente ng batuhan matapos maglagay ng mga barrier ang ilang residente upang harangan ang pagpasok ng mga otoridad. I-clear po yan kahapon. So wala na po kaming, nakiusap po kami sa Peace and Order Council ng Quezon City na tulungan po kami dito sa sitwasyon po na to para po, kasi po meron po kami pangako dito sa mga tao na within the period of 18 months ay makakabalik po sila sa gagawin pong proyekto para po sa kanila. Sa ginawang profiling, napag-alaman na karamihan sa mga naglagay ng harang ay mga individual na dati nang na-relocate at disqualified na sa kasalukuyang programa dahil sa double availment. Gayunpaman, tiniyak ng pamunuan na nagpatupad ng maximum tolerance ang Police at ang Peace and Order Council ng Quezon City upang mapanatili ang kaayusan. Ang nasabing proyekto ay bubuuin ng 12-story building na may kabuuang 2,600 units. Target nito na mabigyan ng ligtas at maayos na pabahay ang mahigit 2,300 na pamilyang nasa listahan ng census. Binigyang din ng opisyal na ang mga unit na ito ay para lamang sa mga taga Nia Road at walang tagalabas na makakapasok. Nanawagan ng opisyal sa mga taga Nia Road na makipagtulungan para sa ikabubuti ng lahat at para sa katuparan ng pangakong disenteng pabahay. Si Jennifer Balansag sinabi na 31 years na sila sa lugar ay umaasa na ng pangako ng Quezon City Government na tutuparin. Nagagawan sila ng pabahay at walang ibang patitirahin kundi sila ng mga pansamantalang pinaalis. Aminado naman ito na may natanggap siyang tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City para pang-upa. Pero kabilang siya at ang kanyang asawa ang bumalik sa loob. Katwiran nito, mangangalakal lang sila mula sa nasunog nilang bahay. Demolition na yan, sir. Kasi unang-una nung March 6, 2026, nasunog kasi yan. Tapos, ito ngayon, demolish na. Within 31 years, kung ilang taon kaming kasal ng asawa ko. Ganon din kami nakatira dyan. 31 years, nagkaroon ng 3 anak na mga lalaki. Monica, sa ngayon ang sitwasyon dito ay nag-deploy ng maraming tauhan ng Philippine National Police ang Quezon City at nagpunta rin tayo sa looban kanina. Mayroon pang maraming debris ng mga bahay na nasunog. So pansamantala lang muna ang itinigil yung ginagawang clearing operation para maalis yung mga debris ng mga bahay na nasunog. At nakita din natin na naglagay na ng inisyal na bakod ang lokal na pamahalaan o ang NHA ng yero para hindi na ito papasukin o hindi na makakapasok yung mga pinaalis na residente sa lugar. Yan man ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amerto.